Silang bagong motor na pwedeng pangtapat sa bagong labas na PG1 dahil ang mukha nito ay pang dual sport na rin, pwede siyang pang daily, pwedeng pang school, pwede rin siyang pormahan. Ito si RM110CB or mas kilala sa Monarch CB110. Tutok lang kayo dahil i-check lang natin yung kanyang specs, features, and also the price. Let's start guys sa kanyang color variant. May 2 available colors lang para sa motor na to. Itong binablog natin na kulay gray at meron din doon yung cyan. Bago natin detalyin itong motor na to ay gusto ko munang i-appreciate yung kanyang itsura. Kasi itong motor na to ay walang masyadong kaartehan sa katawan. Kaya kung pang daily mo lang siya at saka budget friendly talaga yung motor na hinahanap mo, isa ito sa pwede mong i-consider na bilhin. Kung sa design, madami kang pwedeng pagkamapan na itsura. Pwedeng scrambler, pwedeng pang dual sport. Na yun ay simpleng ma-achieve lang kasi magpapalit ka lang ng pang dual sport tire ay magiging mas brusko na yung kanyang itsura. Kung pang daily mo lang din naman ay napakaganda na rin gamitin to kasi napakagaan na lang din niya, pati yung kanyang presyo, lalong-lalo na yung kanyang magiging monthly. Isa pang interesting dito sa motor na to ay yung kanyang makina. In numbers guys, mas malakas kay Smash at saka kay Wave RSX. Kaya samahan nyo ako magdetalye dito sa motor na to, umpisan natin sa kanyang gulong. Umpisan natin dito sa kanyang fork. Matagal na akong nagmumotor at marami na rin akong nahawakang motor. Isa lang ang masasabi ko dito, yung mga spare parts nitong motor na to, very generic na. Kung magpapalit ka man, hindi mo na masyadong poproblemahin yung kanyang availability. Halos makikita mo na yung mga spare parts niya sa mga present na motor ngayon. Katulad nito, mala Wave yung kanyang telescopic forks, glossy black yung pagkaka-finish, fender dito, mahaba yung kanyang extension niya dun sa kanyang likod, na kung pandili mo lang, hindi ka naman mabilis magmotor, ay hindi ganon magiging katalsik sa kanyang makina. Isa rin nagustuhan ko sa kanya ay yung kanyang plastic. Akala ko dahil mura to ay medyo ninipisan nila. Medyo maganda rin yung quality niya. Puntahan naman natin ito ang kanyang braking system. Ito ay naka-disc brake na rin. Mas makapit to kaysa sa naka-drum brake. Yung kanyang disc dito, tansya ko lang dito, nasa 3.00 yung kanyang thickness. Meron na rin siyang wavy design. May mga butas na rin siya dyan. Tapos yung kanyang pot caliper ay nakatupat yan. Matte black yung pagkaka-finish. At okay rin yung kinabit nila ditong caliper, pati na rin yung kanyang disc. Kasi very generic na. Kung mapupudpod o kaya kailangan mo nang magpalit, ay instantly makakakuha ka na ng pang-replace. Ang kinabit nilang gulong dito ay naka-tube type. Naka-rim to, wire spoke. Ibig sabihin lang yan, mas durable kung saan man siya maisasaba. Size naman ng ating gulong ay 2.50 by 17. Yung size na 17, marami ka na rubber type design na pagpipilian. Ang ginamit nila ditong brand ay Yuansing. Angat naman tayo dito sa kanyang front carrier. Kakaiba to dun sa mga naglabasang motor ngayon kasi isa lang to sa mga motor na may front carrier at isa sa pagiging advantage nun ay syempre mas spacious yung likod mo kung hindi ka na dun magpapalagay ng top box, kung stock lang din, at saka makikita mo yung gamit mo na nandito sa harap na kung mahuhulog man siya o kaya natanggal yung pagkakatali sa kanya ay mapapansin mo. Other details naman dito ay may logo ni Monarch sa may bandang left niya. Plastic naman niya, dito sa kanyang gitna, may design na carbon type. At syempre dito sa magkabilaan, glossy na yan. Angat naman tayo dito sa kanyang headlight. Makikita natin naka-projector na rin yan. Ang gusto ko sa projector light ay mas solid yung buga ng kanyang ilaw, hindi siya scattered. Mas okay naman yon, lalo na kung may makakasalubong ka ay hindi masisilaw. Meron din siya dito ang daytime running light sa ibabaw at saka dito sa kanyang ilalim. Ito ang kanyang signal lights or turning lights naman ay naka-bulb. Check naman natin itong kanyang handlebar. Unang-unang mapapansin natin dito ay meron na siyang USB type na charging port. Ibig sabihin, kung maglo-long ride ka, kung gagamitin mo itong pan-trail, o kaya pan-daily mo, pang-deliver, ay pwedeng-pwede kasi hindi ka na mag-worry sa gadgets mo na malulowbat kasi meron ka ng charging station. Isa pa sa maganda dito ay naka-naked handlebar na rin, na mas maganda naman, lalo na kung may aayusin ka sa kanyang wiring, sa kanyang cables, ay very accessible na
Ayan, wala nang kaharang-harang. Dito tayo sa kanyang left side. Meron tayo ditong option para sa kanyang high beam and low beam. Andito rin yung ating turning lights button. Andito rin yung ating busina. Ginawa nilang mas accessible yung kanyang choke. Yung choke po natin ay pwede natin gamitin kung sa tingin natin ay napasukan ng tubig yung ating makina o kaya naman nahihirapang umandar sa umaga. Yan, pwede yan gamitin. Manual pa rin siya, hindi pa siya electronic. Dito naman sa kanyang right side, meron tayong buttons para sa kanyang headlight option. May built-in na rin to na hazard light. Meron din tayo dito push button para sa kanyang ignition. At hindi pa rin nila tinanggal yung kanyang kickstart. Check naman natin guys itong kanyang meter panel. Ito ay fully digital na. Napakalit nito pero siksik na rin. Dahil makikita mo dito yung kanyang speedometer in kilometers per hour lang. Wala siyang miles per hour. Yung kanyang turning lights ay andito sa taas. High beam indicator ay dito sa kanyang tabi. Yung neutral niya ay andito sa medyo gitna. Dito naman sa pinakagilid, andito yung kanyang fuel gauge indicator. Naka-bar type siya. At kung na-reach na niya yung E na sign, ibig sabihin yan, 700 ml na lang yung gasolinang present. Dito naman sa pinakababa, ito yung kanyang odometer. At isang napakaganda dito ay kahit na napaka-late lang nito, naisingit pa rin nila dito yung kanyang gear indicator. Very okay naman na alam mo yung positioning ng gearing mo kasi ito ay naka-semi-automatic. Na-try na rin natin mag-semi-automatic dati, nabibitin tayo. Lalo na kung nakahinto tayo tapos aarangkada na tayo, yun pala naka-second gear tayo. Maganda talaga alam natin yung gearing position natin para kung sakaling kailangan ng pwersa ay alam natin na naka-primera tayo. Dito naman sa kanyang ignition, naka-mechanical key pa rin siya. Very convenient yan kasi napakadali lang i-replace. Isang kagandahan naman ni Monarch, kahit na napakagaan ng motor na to, napaka-cute, marami kang pwedeng ilagay. Meron din tayo ditong open na carrier, meron din ditong compartment. Pwedeng paglagyan ng tubig o kaya yung mga accessible na gamit. Yan. Pwede mong ilagay dyan. Lalo na kung ginagamit mo to sa pan-trail, ayan, pwede mong ilagay dito yung mga tools mo para accessible siya. Pwede rin sa pamamalengke, yung mga handy na pwede mong ilagay dyan. Kaya lang, hindi mo siya pwedeng iwan sa crowded kasi hindi siya pwedeng ilock. Side profile naman natin, simpleng-simple lang din yung decals na makikita natin. Monarch lang dyan. Tapos dun sa kanyang likod, RM110CB. Yun lang, plain na plain yung kanyang design. Ito naman yung itsura niya guys. Dito sa kanyang right side, may naka-engrave na Monarch. Dun sa kanyang engine crankcase, nasilip din natin dito yung kanyang carburetor. Meron din kamuka. At ang feeling ko dito, kung kailangan mo ng repair kit, ay marami ka na rin mabibilhan. Kasi madami siyang kamuka o kaya kung magpapalit ka ng carburetor, ay available na siya. Dito naman sa kanyang left side, ito yung makikita natin. Yung design din, may naka-engrave din na Monarch. Matte black yung pagkaka-finish. Yung kanya namang engine type ay single cylinder, single overhead cam. 4-stroke, air-cooled, naka-carb type, at yung kanyang maximum power, ito medyo exciting part, no? 6.5 kW at 8,000 RPM. Na kung magkakaroon naman tayo ng comparison, para malaman lang natin kung sulit yung kanyang makina, ay mas malakas pa to in numbers guys, kay Smash 115 na carb type at dun sa RSX na weight, na meron lang silang 6.4 kW. So sa makina, maibubuga na rin to. Sa kanya namang maximum torque ay 9 Nm at 5,000 RPM na may stock top speed na 80 kilometers per hour. Pero as experience guys, dun sa top speed na yan, magdagdag ka lang ng 20 to 30 kilometers per hour. Yun na yung pinaka top speed or yun na yung pinaka-ruro ng stock na setup ng motor. Hindi naman pangwaswasan yung habol natin dito sa motor na to. Pang daily, pwede. Pero kung dun sa topic na yun tayo pupunta, ay no doubt kaya na rin itong umabot ng 100 kilometers per hour. Punta naman natin itong kanyang upuan, naka-split type na rin to. Yung kanyang gasoline tank ay nandito sa ilalim. Isa din sa napansin natin dito ay meron din siya dito sa kanyang belly. Okay na okay yan. Pwede pang paglagyan ng gamit. Additional points na naman para kay CB110. Buksan naman natin yung kanyang underseat. Ang makikita natin dito, andito yung kanyang gas tank na may fuel capacity of 3.5 liters. At isang maganda dito, napakaganda nung kanyang fuel consumption, 2.1 liters per 100 kilometers or converted 47.62 kilometers per liter. So kung mapupultang ko to ng 3 litro, ay halos 1 linggo mo na siyang gagamitin. Napakalaking ginhawa niyan, lalo na kung nagbabudget. Ito naman yung ating grab bar na ang purpose nito ay kapitan ng ating back ride kung may sudden acceleration
o kaya pipreno yung ating driver, at mapapansin din natin dito may extra na plastic dito sa kanyang pinakagitna. It serve as a protection dun sa ating puwet kung tatama man kung sakali. I-check naman natin itong kanyang suspension. Ayan, naka dual shock na to, at ang tingin ko dito kasya siguro dito yung pang TMX na Alpha. Size naman nung kanyang gulong mas malaki na to, sa kanyang harapan 2.75 by 17 pa rin. Ang braking system naman natin dito ay naka drum brake. Nagustuhan ko nga rin dito may built-in na siya na mudguard. Okay na okay yan, lalo na kung maputik yung daan. Isa pa sa nagustuhan ko dito ay yung kanyang swing arm na parang generic yung kanyang muka. Parang pwede rin dito yung Alpha na TMX. Sa kanya namang pipe, matte black ang finish nito. Meron din tong bakal na heat guard. Recommendation ko dito kung sakaling popormahan mo tong motor na to, kahit wag mo nang itapon tong kanyang pipe, maganda na kasi pwede mo lang siyang medyo iangat dito yung position niya. Para naman kung madaan ka sa medyo off-road na daan o kaya mabato, ay malesen na yung isipin mo na masayad pa yung pipe mo. Mapunta naman tayo dito sa kanyang taillight. Super keenness na yung plastic na ginamit dito, kaya lang naka-bulb pa rin siya. Yung garnish naman para sa kanyang taillight ay ginamitan ng carbon type design. Check naman natin guys yung ating comfort dito sa motor na to. Lipat ko lang, ayan, napakagaan. Buhat-buhat lang natin siya. Mahigit lang to sa isang kaban kasi 86 kilograms lang to yung kanyang dry weight. At unang napansin natin dito ay kayang-kaya nating i-flat foot yung ating paa kasi ang height natin ay 5'6". Isa pa sa nagandaan ako dito ay yung kanyang comfort sa kanyang upuan. Malambot yung foam na ginamit. Tapos yung ating clearance ay mataas yung kanyang handlebar. Ibig sabihin, hindi mako-compromise yung turning radius nito. Kaya kung nasa off-road ka, kung kailangan mo talagang mag-sudden turn, ay okay na okay lang din siya. Saka practicality wise, yung presyo nito, budget friendly talaga. Kung gusto mo lang naman ng motor na madadala ka from point A to point B, ay okay na to. Saka yung mga pyesa nito, like carburetor, yung kanyang mga suspension, very generic na rin. Pwede mo makuha sa halos lahat ng motor shop. SRP nito guys ay 48,000 pesos. Pero pag ika-cash mo, magiging 46,000 pesos na lang. Isa pa sa kagandahan dito ay kung hindi mo afford na mag-cash basis ay pwedeng installment. Magmi-minimum down payment ka lang ng 3,000 pesos, maiuwi mo na si Monarch 110. Tapos ang magiging 3 years mo ay 2,270. Kung maaga ka naman ay magiging 2,070 na lang dahil may rebate to na 200 pesos. Sa mga keyboard warriors naman natin, kumusta naman sa inyo si Monarch 110? Ang inyong nasa isipan ay pa-comment na lang po dun sa comment section below.